Mainit ang naging bakbakan sa pagitan ng TNT Tropang Giga at Rain or Shine Elasto Painters dahil sa pagnanais na makakuha ng quarterfinal slot sa PBA Commissioner's Cup. Biglang uminit ang ulo ng magkapatid na Hollis Jefferson sa huling yugto ng laban mga idol. Nagulat na lang ang bench ng Rain or Shine nang biglang lumapit sa kanila ang injured na si Ronde Hollis Jefferson sa hindi malaman na dahilan. Nagsimula ang pagsugod, 49 na segundo na lang ang nalalabi sa fourth quarter ng laro at lamang na ng 8 puntos ang Elasto Painters at tila wala ng pag-asa pang manalo ang TNT. Hindi kasi nagustuhan ng utol ni Ronde na si Rolil ang tinawag na foul sa kanya ng referee, kaya bigla na lang itong nagalit na hindi din naman nagustuhan ng buong koponan ng TNT. Ayon kay Yeng Guiao, kawalang respeto daw ang ginawang hakbang ni RHJ. First time niya nga lang daw na-experience sa kanyang 30 taon na pagko-coach sa PBA na may isang tao sa kalaban na koponan ang lalapit sa kanilang bench para makipagsagutan at makipag-away. Maayos naman ang naging takbo ng laro mula umpisa hanggang sa unang yugto ng fourth quarter kaya madami ang nagulat sa pangyayari. Nagpaliwanag naman si Ronde sa isang interview at sinabi niya na isa lang daw siyang ordinaryong manunood at may karapatan siyang pumunta sa kahit anong parte ng venue kung saan niya naisin. Pinabulaanan din ni RHJ na hindi siya sumugod sa bench ng ROS dahil nakikipag-usap lang daw siya sa referee, kaya hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi ng kabilang kampo na sinugod niya ang buong team ni Coach Yeng Guiao. Dahil sa pangyayari, pinag-aaralan na ng PBA board kung pagmumultahin nila si RHJ sa ginawa niyang pagsugod sa bench ng ROS mga idol. Dito natin malalaman kung gaano nga ba kapatas ang PBA sa mga independent team kagaya ng Rain or Shine. Koponan kasi ni MVP ang kanilang nakabangga kaya siguradong si Yeng Guiao naman ang iinit ang ulo kapag hindi niya nagustuhan ang desisyon ng PBA board. Sa ibang balita naman, muling nakapasok sa PBA playoff ang farm team na Northport Batangier. Ito ang unang beses na makakapasok sila sa playoff nang wala kahit isa mang superstar sa koponan. Matatandaan na iniwanan na sila ng kanilang pinakahuling superstar na si Robert Bowlek matapos itong mag-request na magpa-trade papunta sa NLEX Road Warriors. Tanging si Joshua Munzon at Arvin Tolentino na lang ang naiwang sandata nila sa koponan kaya madami ang nag-aakala na wala nang patutunguhan pa ang Batangier. Sinuwerte din sila sa mga nakuha nilang rookies nung nakaraang PBA draft kaya naging maganda ang takbo ng kanilang koponan ngayong komperensya. Sina Cade Flores, Franyo at John Amores ang mga rookies na nagbigay buhay sa Northport para bumangon muli matapos ipamigay ang kanilang mga superstar sa malalakas na koponan. Tinalo ng Batangier ang isa pang farm team na Blackwater Bossing para makalusot sa quarterfinals ng Commissioner's Cup. Madami namang mga basketball fans ang nagtataka na kahit sa kabila ng pagkuha ng Blackwater Bossing ng magagaling na rookies sa PBA draft hindi pa din sila makasabay sa mga malalakas na koponan sa liga. Sila na nga ang nakakuha ng number 2 pick nung nakaraang PBA draft sa katauhan ni Brian David pero mukhang wala pa din itong epekto sa kanila. Maging ang farm team na Terra Firma Jeep na nakuha ang top overall pick na si Stephen Holtz kulelat pa din sa team standings ng PBA. Panigurado na may isang dahilan kung bakit wala pa din ganang manalo ang dalawang koponan na ito sa liga mga idol.